Isa sa mga pinakamagandang aktres sa showbiz, si Bea Alonzo. Sa kanyang edad na 36 years old, may 4 na mga lalaki ang napabalitang nakarelasyon ni Bea Alonzo na lahat ay taga-showbiz. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking hiniwalayan ni Bea Alonzo. Miko Palanca. Si Miko ay ang dating boyfriend ni Bea pero hindi ito nag-work out. Natapos ang kanilang relasyon noong 2008 at ito naging laman ng iba't ibang balita. At nang ma-interview si Bea noong 2013, inalala niya na hindi maganda kanyang karanasan na naging boyfriend niya si Miko. Magkasama silang nagtrabaho sa series na K2BU noong 2002 at sa sumunod na primetime series na It Might Be You. Ayon sa isang ulat ng ABS-CBN noong 2013 na kinasasangkutan ni Bea, isiniwalat niya ang pagkakaiba ng kanilang edad ni Miko ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila naghiwalay. 10 taon ang tanda ni Miko kay Bea at 4 na taon siyang nanligaw sa kay Bea. Isa pang dahilan kung bakit hindi sila nagtagal ay dahil magkaiba raw ang kanilang mga hangarin sa buhay. At noong panahong yon, mayroong insecurity si Bea kung saan hindi natagpuan ang kinakailangang suporta mula kay Miko. Zanjo Marudo. Nagsimula ang relasyon ni Zanjo at Bea na magkunwari si Zanjo bilang boyfriend ni Bea. Nagkataon na magkasama sila sa isang bar at may isang lalaking hindi tumitigil sa paglapit kay Bea, kaya nagpanggap si Zanjo bilang boyfriend ni Bea para protektahan siya. Simula noon naging magkaibigan sila at hindi naglaon, naging totoong magkasintahan sila. March 16, 2011 nang sagutin ni Bea si Zanjo. Simula nang aminin ni Bea at Zanjo na sila ay magkasintahan, naging bukas sila sa pagbabahagi ng kanilang mga sweet travel photos. Ngunit tulad ng ibang mga magkasintahan, hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok ang relasyon nila Zanjo at Bea. December 2015 nang umugong ang balitang hiwalay na ang dalawa. Ngunit nanatiling tikom ang bibig nila patungkol dito. Hanggang noong January 20, 2016, mismo si Zanjo na ang umamin sa live interview niya sa Tonight with Boy Abunda na sila ni Bea ay hiwalay na nga. Hindi man sila nagkatuluyan hanggang sa huli. Aminado silang dalawa na nanatili sila ngayong magkaibigan. Sa isang panayam kay Bea, isa raw si Zanjo sa mga ex niya na pwede niya pang makatrabaho. Anya, dahil hindi sila mula sa ugly breakup, kaya naman nandoon pa rin ang respeto nila sa isa't isa. Gerald Anderson. Noong April 2010 nagsimula ang pagkakamabutihan nila Bea at Gerald. Ngunit sa kabila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, nagbigay si Bea ng kondisyon na kailangan siyang suyuin muli ni Gerald pagkatapos ng 3 buwan. Paglipas ng 3 buwan, sinuyungan ni Gerald si Bea tulad ng kanyang kondisyon. Sa kalaunan, naging opisyal ang relasyon nila. Noong panahong yon, hindi boto ang ina ni Gerald kay Bea. Samantala si Gerald ay kilala dahil sa kanyang tambalan noon kay Kim Chiu na nakilala rin bilang Kemerald. Kaya naman hindi nagtagal, nag-break din ang dalawa. Noong 2016, nagkaroon ng second chance at love ang dalawa. Tulad ng ibang relasyon, hindi rin nawawala ng pagsubok ang samahan ni Bea at Gerald. Ngunit ayon kay Bea, naalala niya ang unang beses na umibig siya kay Gerald tuwing may pinagdadaanan sila sa kanilang relasyon. Ngunit noong 2019 ay tuluyan ang winakasan nila Bea at Gerald ang kanilang relasyon. Base sa social media post ni Bea noon, involved si Julia Barreto sa paghihiwalay nila ni Gerald. Ayon pa kay Bea, bigla na lang siyang hindi kinausap ni Gerald. Itinanggi naman pareho nila Gerald at Julia na may namamagitan sa kanila noon. Noong March 2021, inamin ni Gerald na magkarelasyon sila ni Julia, subalit itinanggi niya ang sinasabing ghosting na nangyari sa pagitan niya at ni Bea. Sa isang panayam kay Gerald ni Boy Abunda, tinanong ni Boy si Gerald kung gusto niyang ayusin ang mga naging problema ng huli niyang relasyon. Ayon kay Gerald, kung pwede lang ay babaguhin niya ang nangyari. Sa parehong interview, tinanong din ni Boy si Gerald kung may posibilidad na mag-reach out siya kay Bea at sa bagong nobyo nitong si Dominic Roque. Paliwanag ni Gerald na ayaw na niya magdamay ng ibang tao at si Bea na lang ang kanyang kakausapin. Ipinagdarasal ni Gerald na sana ay mapatawad pa siya ni Bea. Makalipas ang ilang taon, ay nakapanayam si Bea ni Boy sa Fast Talk ng GMA. Diretsahang sinagot ni Bea ang tanong ni Boy kung kaya ba niya makipagkaibigan sa kanyang ex-boyfriend na si Gerald na sinagot niya ng not now but in the future. Dagdag pa ni Bea na hindi niya kaya makipagkaibigan sa isang tao na hindi niya mapagkakatiwalaan at sa isang taong walang pananagutan sa kanyang mga aksyon. Sinabi rin ni Bea na nagsinungaling si Gerald tungkol sa issue ng pag-ghost sa kanya. Dominic Roque.
Nagsimula ang mga usap-usapan tungkol sa pagdi-date ni Bea at Dominic nang mag-iwan si Dominic ng isang kiss emoji sa Instagram post ni Bea noong July 2021. Noong August 2021, kinumpirma ni Bea ang kanyang relasyon kay Dominic sa isang panayam sa 24 oras kasama si Nelson Canlas. Ayon kay Bea, ilang taon na silang naging magkaibigan bago nauwi sa pagiging magkasintahan. Nagsimula ang kanilang love story sa isang spontaneous na biyahe sa Japan. Aminado si Dominic na ang kwento ng kanilang pag-iibigan ay hindi niya inasahan. Dahil sa tagal nilang magkaibigan, naisip niya noon na imposibleng maging sila. Pero hindi rin niya itinanggi na crush niya noon pa man si Bea. Sadyang iba nga kung kumilos ang tadhana kung saan ang kanilang pagkakaibigan ay kalaunang nauwi sa pag-iibigan. Ganun pa man, ang relasyon ng dalawa ay hindi maiwasang bigyan ng issue kung saan ay may ilang kumikwestiyon sa magkaibang estado ng kanilang career. Kapansin-pansin na may kanya-kanyang opinyon ang mga tao patungkol sa pagiging successful at big star ni Bea at pagiging working actor naman ni Dominic. Nauna nang nilinaw ni Bea na kahit kailan, hindi naging issue ito sa kanila ni Dominic. Anya, hindi siya tumitingin sa estado ng isang lalaki kahit kailan at hindi rin daw niya maintindihan kung bakit ang sukatan ng ibang tao pagdating sa pagpili ng mamahalin ay ang pagiging successful. Samantala, hindi naman ikinailan ni Dominic na marami siyang naririnig na kung ano-anong opinyon patungkol sa pagkikipagrelasyon niya kay Bea. Ngunit sa kabila daw nito ay hindi siya nagpa-apekto sa pagkikwestiyon ng iba sa intensyon niya rito. Wala nga raw siyang pakialam sa kung anong iba to sa kanya hanggat wala naman daw siyang ginagawang masama at okay ang relasyon nila ni Bea, wala siyang dapat ikahiya, ikabahala o ma-intimidate sa sinasabi ng iba. Lahad pa ni Dominic na isa sa paraan sa pagpapanatiling matatag ng kanilang relasyon ay huwag makinig sa sinasabi ng ibang tao. Pinatunayan nga niya sa nagdududa sa kanyang intensyon na seryoso siya sa nararamdamang pagmamahal kay Bea. Makalipas ang mahigit 2 taong relasyon bilang magkasintahan, noong July 2023, nag-propose si Dominic kay Bea. Ang kasalang Dominic at Bea ang masasabing isa sa mga inaabangang celebrity wedding ngayong taong 2024. Ngunit ang kanilang road to forever ay hindi na matutuloy. Katunayan, ilang araw ng mainit na pinagpipiyastahan sa social media ang tungkol sa kanilang relasyon na kumpirmadong tinuldukan na nilang dalawa. Nagsimula ang intriga ng maispata ng mga mapanuring netizens na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring sa ilang okasyong dinaluhan nito. Sa vlog naman ni OG Diaz, sinabi nitong may source siya nagsasabing hiwalay na sina Bea at Dominic. Ang Japan trip nga raw ng mga ito noong nakaraang buwan ang huling post na magkasama sila. Ganun pa man, nabanggit pa ni OG na may plano doon si Dominic na gaganapin ang kasal sa Madrid, Spain. Nagaganapin sana sa September ngayong taon at limitado lang ang mga imbitado. Kaugnay nito, isa din sa kinokonekta ng netizens na siyang patunay na tila may pinagdadaanan ang dalawa ay magkaibang sagot nila patungkol sa kasal. Kung si Dominic ay sigurado na sa mga plano, taliwas naman nito si Bea na para bang umiiwas itong pag-usapan at binigyang diin pa na wala pa silang napaghahandaan ukol rito. Mula nang lumitaw ang mga suspetsang may problema sa relasyon ni Bea at Dominic, lumitaw ang maraming isyu maituturing ng mga red flag at pwedeng maging dahilan para hindi nga matuloy ang pagpapakasal ng dalawa. Ang kampo ni Dominic ang inaakusahang pinagmula ng balitang hiwalay na sila ni Bea. Nakadagdag din sa mga wild speculation ng mga taong sumusubaybay sa kwento ng relasyon nila ni Bea ang deactivated comments sa mga Instagram posts ni Dominic. At sa gitna ng kontrobersya matapos ang kumpirmasyon na hiwalay na sila, kamakailan lang pinagtanggol ni Dominic ang kanyang ex na si Bea. Sa Facebook, nag-post si Dominic at sinabi niyang Bea's a beautiful person inside and out kasama ang white heart emoji. Nakiusap din siya sa publiko na no hate, bashing, negative things please. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!